Hello Crowellas, mabuhay! This is Gaisel Ortega and welcome to my Port Hat Prediction. Hey! Welcome to my YouTube channel. Mabuhay sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. At syempre, mukhang yung akin, ngayon ko ilalabas ang aking Port Hat Prediction dito sa Miss Universe Philippines 2024 after the tourism video and Hello Glow challenges. Challenge or Hello Glow show. So, ngayon ko. At saka ang daming mga event. Avon at Exena. So, I'm so sorry sa mga masasagasaan dito sa aking prediction, but this is my prediction. Hindi nila, akin po ito ha. Kung baga, kaya kong panindigan ang mga eksena at mga mga sasabihin ko kasi akin to. Gumawa kayo ng sarili niyong prediction, maglatag kayo dyan sa comment section kung sino yung gusto ninyong i-top 10. But this is my top 10 Port Hat Prediction. Kakaloka ito. Talagang pinag-isipan ko talaga ng bonggang-bongga ito at pinag-aralan ko talaga kung sino yung nag-shine, sino yung umangat at talagang nag-stand bonggang-bongga sa aking Port Hat Prediction. Mula press presentation hanggang Avon. Ganon. Or ano ba tawag dito? Tourism video challenge. My number 10 on my list is Taguig, Christy McGarry. Kumbaga, na-outshine na siya ng ibang contestant. Last prediction ko, number 6 yan. Bumaba siya ng 4 na puntos. Kasi nga, habang tumatagal yung competition, talagang pababa din yung ranking niya. Tapos, habang patagal yung competition, paangat naman yung iba. I don't know, hindi naman bumababa yung performance niya, but I think nasasapawan na siya ng ibang mga girls. Kaya nilagay ko siya sa aking number 10. My number 9 on my list is Kainta, Stacy Gabriel. Last prediction ko, number 9, hindi siya umalis kasi parang lang yung kanyang performance. Maintain lang. Parang hindi naman tumaas, parang hindi bumaba. Parang yung yung moment niya ay parang si Taguig din na wala naman siyang ginagawang ano ba tawag doon na hindi naman siya bumaba sa kanyang performance, steady lang, but nandun tayo na maraming mga kandidata na sumisibol, maraming kandidatang lumulutang at gumagawa ng something kakaiba para umabot doon sa mga top list ng mga vloggers kagaya ko. My number 8 on my list is Miss Laguna, Alexandra Rosales. Grabe si Alex. Sa lahat ng mga pa-eksena niya ay talaga lang namang pak. Hindi mo siya nakikitaan ng talagang laban na laban din, di ba? Sexy, maganda. Every time na lumalabas siya, kakaiba siya. Every time na lumalabas siya, alam mo yung papansin siya, mga ganun. Alam mo yung na-outshine niya talaga yung halos mga frontrunner kasi nandun si Miss Laguna, Alexandra Rosales. Grabe, ang galing. Hopefully, walang bearing yung hindi siya sumusunod sa protocol ng bonggang-bongga. But one of the best, nagsishine bright like a diamond, Laguna, Alex Rosales. At eto naman ang aking number 7 sa listahan. Alexi May Brooks ng Iloilo. Last prediction number 2, ngayon number 7, bumaba siya ng 5 kasi hindi talaga siya nag-shine sa akin sa Hello Glow dahil sa kanyang malfunction. Hindi rin siya nag-shine sa tourism video kasi hindi ko nakikita yung tourism at hindi ko nakita na promote niya ang Iloilo, kundi promote niya yung kanyang sarili. So, ang daming mga events, hanggang sa Avon hindi siya nakuha. Hindi siya nag-lie low.
umangat din naman yung performance niya, pero doon tayo sa punto na ang daming nag-shine bright like a diamond talaga sa mga contestant talaga na nauungusan na siya ng bonggang-bongga at sa na-outshine siya when it comes sa performance. Kasi yung performance naman, give natin yun kay Alexi Maybrook. Give na give talaga siya. Napupunta lang talaga doon sa punto na na-outshine siya ng ibang girls when it comes sa stage na wala naman tayong problema sa performance ni Alexi. Pa-improve siya ng pa-improve, palambot siya ng palambot, panipis siya ng panipis. Yun nga lang talaga, may mga ibang contestant talaga na super nag-shine bright like a diamond na talagang nagliliwanag pag nagbigay ng performance. And hopefully, ma-maintain lang ni Alexi Brooks ang ganyang eksena at i-level upan niya ng bonggang-bongga and hopefully wala na siyang toxic fans kasi yun yung talagang nakakasira sa kanya. Imbis na solid yung performance, nagiging ano ba yun? Nagiging dark kasi nga dahil sa mga toxic na fans, hindi lang naman siya may toxic na fans, halos maraming fans na toxic pero malala talaga yung sa kanya, nakakaloka. But sa performance, level up pero mas may iba pang umangat. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 7. My number 6 on my list is Miss Zambales Anita Rose Gomez. Number 4 siya sa aking prediction last hot prediction ko. Ngayon, number 6 na siya. Kasi feeling ko nag-shine naman siya sa tourism video. Isa siya sa mga top ko. But, hindi siya sa akin nag-shine sa ibang mga events. Sa Hello Glow, ayos lang. So-so lang yung performance niya. Kumbaga, nahatak talaga pababa yung performance niya doon sa tourism video niya na which is I like. Nilagay ko siya sa aking number 6 kasi parang hindi pa niya deserve ang top 5 sa ngayon. Nararamdaman ko. But hopefully, umangat pa at iangat pa niya yung sarili ng bonggang-bongga. Ang aking basis dito since press presentation hanggang Avon challenges nila or Avon events nila wala tayong kinembolar na kung wala tayong mga pang-communication skills dito, wala tayong mga performance level nila nung mga nakapas. Wala yon. Lahat yon back to zero simula ng press presentation. Ang akin lang dito ay from press presentation to Avon event. Ganon. So, nilagay ko si Zambales sa aking number 6. My number 5 on my list is Miss Pampanga Cyril Payumo. Oh my God. First time sa aking prediction. First time umabot ng top 5 sa aking eksena sa hot prediction ko. At talaga lang namang wala kang masasabi kasi nga simula nung Hello Glow, talagang ayaw niya ng talagang paawat. Sa susunod na mga events, ayaw natin niyang paawat. Amazing si Cyril Payumo. Talagang alam niya kung kailan siya aangat ng bonggang-bongga at talagang nasurpass niya talaga yung mga ibang candidate when it comes talaga sa performance at sa mga ginagawa. Nagbibigay kasi yung lola ninyo, si Cyril Payumo. Kaya kailangan nating pansinin yun. Hindi pwede na perke super hype yung ibang kandidata ay ilalagay natin siya top. No. Kung sinong nagbibigay sa akin, siya ang itatap ko. Ayoko nang ayokong inuuto yung mga subscriber ko, no. Dahil maraming fans si ganito, kailangan itap ko, no. Yung performance tayo, doon tayo mag-base. Wala tayong mga dito Sabi ko sa inyo, wala tayong mga previous performances. Lang, from the press presentation hanggang sa Avon event nila. Okay? Nagkakaintindihan tayo. Wala pa silang sa event na nangyari ngayon sa Miss Universe Philippines, wala pa tayong pa-com skills competition kaya wala pang nagta-type. At doon, eksenahan, rampa-rampahan lang so far sa kung mga tourism video, mga eksenahan lang. So, that's all. Kaya pasok na pasok sa top 5, Pampanga Cyril Payumo. My number 4 on my list, Cebu, Chris Tiffany Hanson. Grabe. Alam mo ba yung habang tumatagal, bumabata yung lola mo? Yung sa competition, habang tumatagal, gumaganda. Parang na-miss ko yung na-miss ko yung ganda niya nung 2014, 2015. Grabe talaga. Talagang kaya niyang ligwakin sa ganda lang yung mga past winners natin sa Miss Universe Philippines. Kasi nga, iba yung dating. Iba yung
eksena, performance, nagbibigay. Talagang nandiyon din lahat ng mga ginagawa niya ng bonggang-bongga. Ayaw paawat. Talagang magsha-shine ka talaga pag ginagawa mo at gumagawa ka ng tama at walang masyadong toxic na fans, 'di ba? Tahimik lang pero alam mong nagbibigay ng bonggang-bongga. Alam mong alam yung nagpe-perform sa bawat eksena at nakikita nyo naman yan, 'di ba? Bulag na kayo kung hindi nyo nakikita ang ginagawa ni Miss Cebu, Christiffany Hanson. Kaya nilagay ko siya sa aking number 4. At ito na guys, ang aking top 3. Talagang bagong version ito ng aking top 3. My number 3 on my list, Baguio, Tara, Valencia. Last prediction ko, number 5 siya. Talagang bumulusok siya pababa nung last prediction ko kasi hindi na siya nagbibigay. But, nung Hello Glow, hello! I am back! I am Tara! I am from Baguio! Performance level, kabog. Tapos, ang ganda din ng kanyang tourism video, kabog. Tapos, sobrang ganda niya sa Avon. Oh my God, buntikan ko na siyang i-number 1. Grabe yung yung eksena, grabe yung dating, grabe yung arrive, talagang binibigay talaga ni Tara. Tapos, simula ng press presentation hanggang ngayon sa Avon, talagang amazing. Di ba? Ang galing-galing niya. Talagang on the top talaga. Grabe. Hindi ko ma-explain yung alam mo yun, every time na lumalabas, every time na nandyan siya, iba-ibang styling, iba-ibang eksena, iba-ibang mukha, iba-ibang hair and makeup. Amazing, natutuwa ako, Tara. Hopefully, consistent lang hanggang sa dulo, di ba? And hopefully, dahil wala namang communication skills, challenges since press presentation hanggang Avon, ay kumabog siya. Kasi nga, malalaglag talaga siya sa akin pagdating sa preliminary interview kung ganyan. Pero so far, mga rampahan pa lang naman yung mga activities. So, number 3 talaga siya sa akin kasi alam kong kumakabog talaga siya ng bonggang-bongga. My number 2 on my list. Sino kaya number 2 ko? My number 2 on my list, Quezon Province. Number 3 siya sa last prediction ko pero umangat siya ng very very light ng isang spot. Number 2 na siya, Atisa Manalo. Kasi nung Hello Glow, hindi siya nag-perform. Ang lambya-lambya ng lola nyo. Pero, nandun pa rin siya naman sa contention. Pasok naman talaga siya sa top 10 ba. But, nung, yung tourism video, kumabog talaga siya ng bonggang-bongga. Talagang iniangat niya yung sarili niya at sineperate yung, yung sarili niya sa ibang mga contestant na super palabok yung mga sinasabi doon sa tourism video. Amazing. Natuwa talaga ako doon. And then, dito hanggang sa Avon events, ang galing-galing, ang ganda-ganda, stand out. Alam mo yun, yung nanglalamon lang siya sa stage. Diba? Sana naman ay nakita ninyo yun ng bonggang-bongga. At ako yung nakita ko yun ng bonggang-bongga kay Miss Atisa Manalo. Kaya nilagay ko siya sa aking number 2. At, syempre, ang aking number 1 sa aking listahan, still, Bacoor, Victoria Velasquez Vincent. Amazing. Although maraming nagpupuna doon sa kanyang tourism video, pero naiintindihan ko kung bakit yun ang tourism video niya. Walang excuses, naiintindihan ko. Gumawa siya ng effort, mapaganda at mapabango at mapahalimuyak niya ang Bacoor kahit sa totoong buhay, wala naman talagang katuris-turis doon. To be honest. Alam ko yung effort ng team na pasibulin ang ganyang eksena na wala kang makukuhang spot na maganda, just like Cebu, Palawan, Iloilo at iba pang mga provinces. Alam niya kung paano pabanguhin, gumawa siya ng paraan. Yun ang napakatalinong team or napakatalinong kandidata para ma-showcase ang ganong level na wala kang makikitang spot eh. So gagawa tayo ng paraan, gumawa tayo ng vlog. Mga ganon. Gusto ko yung mga pa-eksena sa Hello Glow, amazing ang performance. Sa mga event sa Miss Universe Philippines, amazing ang eksena. Kaya iba si VVV ng Bacoor. So far siya talaga ang nakikita ko makokoronahan ng Miss Universe Philippines. So far yun ha.
Wala akong sinabing siya na. Kasi may chance pa itong si Taguig, Cainta, Laguna, Iloilo, Zambales, Pampanga, Cebu, Baguio, Quezon Province. Naligwakin siya sa top spot. Marami pang mga challenges. At hindi pa dumarating ang Q&A challenges. Hindi pa dumarating ang interview challenges. Ang basis ko lang dito, wag bobo, wag tanga-tanga, from press presentation hanggang Avon events. Walang Q&A dyan. Naintindihan ninyo? Puro eksena, puro pagandahan, puro rampahan, puro aurahan lang. Okay? Sana naman nag-gets ninyo sa katiting ng utak ko. Sana naman nag-gets ninyo ang purpose ng prediction na ito. Kasi ang gugulo, paano ba naging top 1 si ganito? Ay ligwak yan sa communication skills ni ganito. Ha? Bakit? May communication skills challenge? Wala, di ba? Kaya ayun. Ayun, di ba? So, antayin natin na may communication skills challenge o kaya Q&A challenge ang Miss Universe Philippines. Kung wala, edi sorry. Kasi doon yung basis ko eh. Hindi ako magbe-base kung anong ginawa yung nakaraan nyo. Di ba? Wala akong basis doon. Hindi ko tiningnan yung nakaraan ni Atisa, nakaraan ni Bacoor, nakaraan ni Taguig, nakaraan ni Christy Panihanson. Just press presentation up to now. And yan ang lumabas sa aking top 10. There you go, guys. This has been Gazel Ortega. Mag-comment ng below lang kayo ng inyong violent reaction, mga views and opinion. Kung gusto niyo maglagay din kayo ng top 10 nyo dyan, hindi ko yan kukontrahin. Basta sa paningin ninyo, yun yung the best para sa inyo. Go, flow. Go lang. Wala ang problema yan sa akin. Basta ito po ang aking top 10 as of April 12. 12 ba ngayon? 13. Maraming salamat. Again, this is Gazel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam.